Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo po para magpuri po sa ating Panginoon. Let us pray. Father, thank you that you have brought each of us safely to this place. As we gather, we remember those who are not with us today. For those who are sick, we ask for healing. And for those away from us, we ask you for your blessings to be on them. We invite your Holy Spirit to move freely amongst us. Come dwell in each of our hearts. Equip us, challenge us, comfort us, teach us. Father, as we meet now, may we behold your beauty and encounter your grace. We ask all this in the wonderful name of Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading, sabay-sabay po natin basahin ng Awit 150, talata 1 hanggang 6. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Purihin niyo siya dahil sa kanyang dakilang mga ginagawa. Purihin niyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga alpa at lira. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na kumpya. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Para po sa ating praise and worship, Sister Bernice Melgaren. Good morning, Lifefield Church. Morning. Today, let's embrace the heart of Christmas in song. The angels sing glory to the newborn King, and in the calm and brightness of a silent night, we find the beauty of our Savior's birth. So as we sing, let these words become our prayer, expressing gratitude for the gift of Christ. Now let's all together sing, Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ my highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate
Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings. Breathed with healing in His wings. While He lays His glory by, second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Let's continue to worship our Lord and let us sing Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round the Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wait at the sign. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts say, Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, let thy birth. Jesus, Lord, let thy birth. Jesus, Lord, let thy birth. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay ipapasalamat sa lahat ng iyong biyaya, sa mayamang habag na patuloy mong binubuhos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na siyang nag-udyok sa amin at nagturo sa amin magmahal din. Una sa iyo at sa aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Hiling po namin, dakilang Diyos, na kumilos ka patuloy sa aming mga buhay sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Pakita mo sa amin ang iyong plano at bigyan mo kami ng pananampalataya na lakaran ang iyong plano. Na ipagtiwala po namin, O Diyos, na ang kalooban mo ang pinakamabuting pwedeng makapangyari sa aming mga buhay. Tulungan mo kami sa lahat po ng aming kahinaan. Tawarin mo kami sa aming mga sala noon, ngayon at maring bukas. Linisin mo kami, bawat isa sa amin, ng iyong pagpalang dugo upang maging karapat-dapat kami sa tuwing na lumapit sa iyo. Ihayag sa iyo ang aming pagmamahal, ganun din ang aming pananambahan sa iyo. Dumulog sa aming mga pangangailangan at maghintay sa katuparan ng iyong plano sa aming mga buhay. Hindi man namin alam ang umpisa at ang pangwakas, O Diyos. Subalit ikaw na soberano sa lahat. Alam mo, Panginoon, ang umpisa hanggang sa dulo. Nawa ay maging komportable na lang ang bawat isa sa amin magtiwala. Umasa sa iyo. God, you make all things beautiful in its time. Kaya nga po, ano man ang pinagdadaan ng problema ng bawat isa sa amin ngayong umaga, nawa po ay huwag kami manghinawa, tiwala, umasa na sa dakong huli, mababago ang lahat. Ikaw, Diyos, ay Diyos at mananatiling Diyos. Ang iyong kaluwalhatian, ang siya makikita po namin at ang bawat isang buhay namin ay isang buhay na lubos na mong pinagpala. Pinayudahan ng biyaya at habag, sinundan ng iyong kagandahang loob upang kami kasama po ng aming mga minamahal, pagpapalain mo sa tuwina sa aming mga buhay. Na ikaw ang mabuting pastor namin at dadalhin mo kami sa batisan saan ang bawat pangangailangan namin. At oo, higit pa nga sa pangangailangan namin ang kayang pagkalooban mo. O salamat, Panginoon. Nawa po, Diyos, ang pananampalataya ay patuloy na maging malakas sa bawat isa sa amin, lalo na yung mga hinahamon ng pagkakataon, dinadatnan ng mga kasakitan, tinataas po namin mga kapatid namin, may mga nararanasang karamdaman ngayon. Sister Bless, kahit konti lang po, Panginoon, ang kanyang sipon, hiling po namin ang iyong pagpapagaling sa kanya, 100%, manunumbalik ng kanyang lakas at katawang lupa. Si Hana, ganun din, Panginoon, si Luis. Ngayon, tulungan mo sila, bigyan mo ng lakas ang kanilang katawang lupa, maging si Radi at si Karen, Panginoon. Tulungan mo sila, maging malakas ang kanilang katawang lupa. Si Sister Alice, Panginoon. At yung bawat isa sa amin, hindi man namin alam na dumadaan ng mga kasakitan.
Dalangin po namin na ayudahan mo ng kagalingan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Umaasa kami, titiwala kami. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpapagaling sa amin. And we bless you, Lord. Inadalangin din namin ang gagawin po namin fundraising para sa mga pastor namin ngayong December. Panginoon, pagpalain mo ang mga pastor namin. Tulungan mo sila. Pagkaloob mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Gawin mo kaming handa at lubusang pinagpala ang bawat isa sa amin upang ang pagpapala mo sa kanila ay dumaloy, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa Pastor Vince, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang ministeryo. Patuloy po namin itinataas sa iyo. Tangkilikin mo, O Diyos, ang gawa ng kamay ni Pastor Vince at pagpalain siya ng lubusan. Nawa ang kanyang pangarap na abutin ang mga pastor, turuan sila paano mangaral ng iyong banal na salita ay magkaroon ng katuparan araw-araw. Lord, salamat po sa aming kapatid. Bigyan mo siya ng lakas. Salamat din, Panginoon, sa Faith Christian School. Pagpalain mo ang paaralang ito. Tulungan mo ang pamunuan upang maipangkilig ang pinakamataas na antas ng karunungan. Dumaloy sa pamamagitan ng paaralang ito. Pagpalain mo ang bawat guro, bawat manggagawa, maliit, malaki, mga estudyante, pinakabata hanggang pinakamatanda. Diyos, balutin mo sila ng iyong pangangalaga sa tuwina. Salamat, Panginoon, napakabuti mong Diyos. Maging ang teacher in church po ng kwartong ito, dinadalangin po namin siya. Palain mo si Ma'am. At bawat isa sa amin, Panginoon, tinatagoy din namin na magkaroon ng kapayapaan sa Jerusalem. Pagpalain mo ang kaguluhan na nangyayari doon ng iyong kalooban sa dakong muli ang makapangyari. O dakilang Diyos, minamahal po namin kayo sa lugar na to. Patuloy ka mangusap sa amin. Patuloy mo kaming tulungan sa lahat po ng aming pagsisikay. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang paglaban ng aming pananampalataya, upang panghawakan namin ang iyong kalooban, ang pinakamaigi para sa amin, at ito po yung lakaran ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami sa bawat kahinaan. Palayain mo kami sa bitag ng kasalanan. Tulungan mo po kami mamuhay, ibigay ng kaluwalhatian at karangalan at kapurihan sa iyong pangalan. Ito po ang panalangin ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang Diyos, tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang umaga po ulit. Tayo po ay magkakaloob. Pero bago po tayo magkaloob, pwede bang ng isang envelope yung ginawa natin kanina. May papakita lang po ako sa inyo. Dito ay isama ko na doon sa ating offering. Kasi po ito ay karagdagan dun sa ating offering. Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 2 verses 9 to 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ng lahat ng inyong pangangailangan sa tuwina. Paliwanag ko lang po, may extra offering po tayo ngayong December, bukod dun sa Sunday offering po natin. Kami po ay nagdesisyon, mga elders, na sulatan ang bawat isang pamilya dito sa Lifefield. So hindi lang po sa Cainta, pati sa Bulacan, sa Nabotas, sa Dasmariñas, may envelope pong iaabot. Ang envelope na ito ay bawat pamilya, hindi po individual. So ang prayer natin, bawat pamilya, ngayong December, kung loloobin ng Panginoon, kung malaya kayong pinagpala ng Diyos, mari po tayo magbigay ng extra offering at gagamitin ito pang puno dun sa pangangailangan ng pastors po natin. Actually, backlog po kasi ang church.
ang ano natin ang sa allowance hanggang ano lang, Sen? Hanggang August. So, August partial pa pala, hindi pa buo. September, October, November, December, tapos December pa yung 13th month. So, yun yung hinahabol natin mapunuan para pagdating ng 2024, wala na tayong obligasyon kung loloobin ng Panginoon, makuha po natin itong pag-alaman. So, expect nyo po, magkaroon kayo ng envelope. Kung wala man, sabihin nyo, ba't hindi nyo ako binigyan? Tapos, ito per family. Pero kung gusto nyo mag-individual, ako, bigyan mo din individual. Gusto kong paramdam kay Pastor Norman na mahal ko siya. Pwedeng individual, kung may gusto kayong gustong bigyan, sabihin nyo lang po kay Pastor Norman. At susulatan. Na nakapirma po dito, hindi si Pastor Norman. Nahiya siyang pumirma. Ako po nakapirma. Joke. So, yun po, napaliwanag ko and pray for this endeavor na sana ngayong taon ay fulfill natin yung part ng natin sa responsibility natin sa ating mga pastor. And malinaw po si Apostle Paul, one way of honoring our pastor is to give them what is due them. Okay? So, yun po yung purpose na yan. So, Lifefield Church, it's offering. Lord, we ask your blessings upon the offering that we'll do this morning. Bless all of us, enrich our lives as we enrich others too. This is our prayers in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po at advance Merry Christmas. Classmate. Ang kalikasan po ng tao ay sadyang mahina. Ito po ay napatunayan sa Hardin ng Eden nung nahulog si Adan at saka si Eva dahil sa tukso at sila ay nagkasala. Ngunit ang pagiging mahina ay hindi po tinanggap ng karamihan ngayon. At pilit na kinukubli ang kahinaang ito sa mga bagay na nagbibigay ng impresyon ng pagiging malakas at may abilidad. Dagdag ko yung salitang kuno kasi hindi naman talaga totoo. Tulad po halimbawa, kung ikaw ay sikat na personalidad, kilalang ikaw ay isang mayaman o rich and famous na tinatawag, yun ang iyong kalakasan. At kung ikaw naman ay isang politiko, may tungkulin sa gobyerno, at may kapangyarihan, ika nga, ito naman ang iyong kublihan ng iyong kahinaan. Kung malaki ang iyong kita, sweldo, at meron kang negosyo, ang dami mong pera, dito naman nakasandal ang iyong lakas, at ang nasa likod, siyempre nito, ang iyong kahinaan. Tunay nga po pinagtatakpan ng mga material na bagay ang kahinaan ng isang tao. Kung kaya't walang panahon ang karamihan sa mga tao ngayon na inilalaan sa ating Diyos na may likha. Sa kadahilan ng akala siguro ng tao ay kaya niyang mabuhay nang walang tulong o hindi umaasa sa ating Diyos. Nagiging masyadong mapagmataas, mapagmapuri, at nagmamalaki ang karamihan sa mga tao sa kasalukuyan. Kumikilos sila na para bang mabubuhay sila ng panghabang panahon o magpakailanman. Parang hindi sila mamamatay. Sabi po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 6, talatang 12, sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makakapagsabi kung anong mangyayari pagkamatay niya? Mga kapatid, napakaikli ng ating buhay dito sa mundo kung saan
lahat ng ating pagpapagal na nakamit dito, lahat ng yaman dito sa mundo, mababaliwala kung ang iyong kaluluwa ay maliligaw. Malulugi ka. At kapatid, ang kayamanan, kapangyarihan o kasikatan natin, kung tayo maging sikat, ay patunay na ang bawat isa sa atin bilang mga tao ay mahina at nangangailangan ng Diyos. Wala po tayong kakayahang mabuhay, lalo na't malayo tayo sa ating Panginoon. Di natin kayang mag-isa na walang tulong mula sa Diyos. Tanggapin man natin to o hindi. Alam niyo po kung bakit nababanggit ko ang mga bagay na ito. Ito'y dahil sa ang buhay natin dito sa ating daigdig. Tiyak na wala itong batayan para sa tinatawag nating seguridad, maliban na tayo ay kumapit sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon, dinisenyo niya ang mga bagay na ito upang tayo ay mahikayat na magtiwala sa Kanya sa ating bawat pangangailangan sa buhay. Isa po sa halimbawa na nag-aakala na sila'y mayaman at malakas ay ang simbahan ng Laodicea. Kung kilala niyo at nabasa niyo na sa aklat ng Apokalipsis. Ang sabi nila, mababasa natin sa talatang 17, kabanata 3, kami ay mayaman at wala kaming kailangan. Pero ang Panginoon sumagot, sabi sa verse 17, chapter 3, sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana at walang kailangan pa. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi mo ba alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad? Tinatanong ko yung sarili ko, paano naisip ng isang simbahan na sila ay mayaman at walang kailangan o pangangailangan? Gayunpaman, sa mata pala ng Diyos, sila ay bulag, aba, miserable, at bulag at hubad. Ang katotohanan po, mga kapatid, kapag nakikita natin ang ating sarili gaya ng pagtingin ng Diyos na tinatanggap natin na meron tayong matinding pangangailangan para sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay handa siyang punuin ang lahat ng ating pangangailangan. Bibigyan niya tayo ng masaganang pagpapala. Ang Diyos ay nalulugod na maglaan para sa mga umaasa sa Kanya dahil ang lahat ng mabuting bagay ay galing sa Kanya at nakalaan ito para ibigay sa ating lahat. Ngayon, ang tanong kung paano, yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin natin ngayong umaga. Ang pamagat po ng ating message sa inyong program, ang Diyos ang magkakaloob sa inyo ng lahat ng mabubuting mga bagay. Kung natatandaan niyo po sa ating nakaraang pag-aaral sa Aklat ng Hebreo kay Pastor Raymond, nakita natin dito na kinikilala lamang ng ating Panginoong Diyos ang pangangailangan. Ito'y merong premise sa pamamagitan ng paghingi ng may kasamang panalangin. Nakita natin yan sa verse 18 and 19 last week or last Sunday. Ngunit ngayon po ay ibinalik uli ng mayakda ang pabor sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanyang babasa ng aklat. At hindi lang ito isang panalangin, napakagandang benediksyon ang mga talatang ating pag-aaralan ngayon. At kung pwede nga natin itong isummarize o ibuod sa pamamagitan ng concrete na pangungusap, pwede nating sabihin, ang Diyos na naglaan ng lahat para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay ibibigay din ang lahat ng kailangan natin upang mabuhay tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Ganun siya kung i-shortcut natin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, samahan niyo muna po ako na basahin natin ang 2 talata ngayong umaga. Matatagpuan po natin sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 13, talatang 20 hanggang talatang 21. Hebrews chapter 13, verses 20 hanggang verse 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan ay bumuhay mula sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa. Siya nawa ang magkaloob sa inyo ng lahat ng mabuting bagay upang magawa nyo ang kanyang kalooban
at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin sa atin ang nakakalugod sa Kanyang paningin. Sumakanyang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, samahan niyo kami ngayong umaga sa pag-aaral po ng 2 talatang ito at gabayan niyo rin kami, Panginoon, na aming maunawaan at huwag mong pong hayaan na kami lumabas sa tahanang ito na hindi namin maging baon ang mga application ng salita mo ngayong umaga tumimo sa puso namin. O Banal na Santong Espiritu, tulungan po kami, gabayan mo kami sa pag-aaral ngayong umaga. Ikaw po ang maging tagapagturo. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Now, mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, malapit na tayong matapos sa aklat ng Hebreo, isasara na yung kanyang liham. Subalit yung pagsasara ng mayakda ng aklat ng Hebreo ay may kasamang basbas o tinatawag natin itong benediction o bendisyon sa ibang pangungusap o pananalita. At kanyang binanggit ang dalawang title dito sa benediction na ito. No? Yung isa, paglalarawan sa ating Diyos Ama, at yung isa naman, paglalarawan sa ating Diyos Anak, ating Panginoong Hesus. Tinawag ng mayakda ang Ama bilang Diyos ng kapayapaan at tinawag niya naman ang Anak bilang dakilang pastol ng mga tupa. At mapapansin natin ang mga pariralang ito, nakalagay diyan, Diyos ng kapayapaan at dakilang pastol ng mga tupa. Sa katotohanan lang po, punong-puno ng kahulugan ang dalawang pariralang yan. Ang kapayapaan pong dinala ng ating Diyos Ama sa atin, ay patungkol sa pagwawakas ng away sa pagitan nating mga makasalanan at ng ating Panginoon. At nangyari po itong bagay na ito sa pamamagitan ng tinatawag nating bagong tipan sa ating Panginoong Hesus, ang ating walang hanggang Diyos. Kung hahatiin natin ang panahon, dalawa yan, no? Lumang tipan, which is Mosaic Covenant na tinatawag, at nagtapos yun nung dumating ang ating Panginoon. So yung panahon na yan, tinatawag nating Messianic Covenant. Panahon ng ating Panginoong Hesus na pinatutuhanan o binibigyan ng patutuo itong bagay na siya ang tinatawag nating Diyos ng kapayapaan. In fact, there's a prophecy sa aklat ni Isaiah chapter 9 verse 6, isisilang ang tatawaging prinsipe ng kapayapaan. And if you're going to notice sa history, hindi pa pinapanganak ang Panginoon, yung takbo ng daigdig nun, puro gera. Tribal kasi. Halos araw-araw, may digmaan. Subalit, nung sinilang ang Panginoong Hesus, dahil ang pangako, magiging prinsipe siya ng kapayapaan, nababawasan yung digmaan. Di ba ang tagal, no? World War I, sa tagal ng gap, World War II. Ibig sabihin, umiiral yung kapayapaan sa daigdig. And eventually, it will happen sa pagtakbo ng panahon, matutupad na ang lahat ng nation ay magiging disciple ng ating Panginoon. Yun ang kanyang binitawang salita sa mga alagad. Make disciple, go, teach them all the things na I have taught you, at saka yung baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ang kapayapaang dinala ng Ama ay ang kawakasan po nga ng awayan sa pagitan ng makasalanan, tayo, at ng ating Panginoong Diyos. At ang dakilang pastol ng mga tupa ay mag-aalaga sa atin, itong ibig sabihin ito, forever. Dahil siya lang naman sa lahat ng pastol ang mayroong kakayanang gumawa nito bilang siya ay naging mataas na saserdote. At dahil rin po sa kanyang walang hanggang pagbabayad, yung kanyang dugo na kanyang inialay at sinakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. And let me add, tinampok din dito sa benediction na ito ang maraming mahalagang doktrina na dapat alam natin sa buong discourse ng verse 20 at saka verse 21. Okay, so sa madaling salita,
pinangako ng Diyos na gagawin niya ang lahat ng nasa 2 talata na ating pag-uusapan ngayon. Kaya po ang mayakda ay patuloy na nananalangin at nagdarasal na sana ay mangyari ito sa ating buhay. Kasi alam naman natin, listen to this, God is our provider. Huwag niyong kakalimutan yan. God is our provider. Sa inyong program, paano ba gagawin ito ng Diyos? Una, binigay ng Diyos ang lahat para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Basahin ko po uli ang talatang 20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na sa pamamagitan ng dugong walang hanggang tipan ay bumuhay mula sa kamatayan sa ating Panginoong Hesus, ang ating dakilang pastol ng mga tupa. Kung papansinin niyo yung program, nilagyan ko ng highlight o underline yung mga significant words para matandaan natin kung ano yung magiging flow ng ating pag-uusap ngayon. Now, dun sa ating point 1, mayroong 5 aspeto na dapat nating makita with regards to kaligtasan. Una po dyan, nagbigay ang Diyos ng kapayapaan sa pagitan niya at ng mga makasalanan. So, yung kapayapaan na hinihingi natin, na ibigay na ng Panginoon between sinners, tayo, at saka sa Kanya. Okay? Binigay ng Diyos Ama. Now, pansinin po natin yung talata. Ano bang tinutukoy ng mayakda? Sinabi niya, ang Diyos ay Diyos ng peace o kapayapaan. At kung ating sisilipin ang mundo, parang ang mga tao walang kapayapaan. Bakit ganon? Desperado sa paghahanap ng kapayapaan para sa kanilang mga kaluluwa. At ang nangyayari, instead na kunin nila yung kapayapaan sa Panginoong Hesus, they derive it from other source. Gumagawa sila ng ibang paraan para sila magkaroon ng kapayapaan. Kaya makakita kayo ng lesson, how to have inner peace, inner joy. These are the steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up to 100. Di po ba? Iba-iba ang kanilang direksyon. Hindi nila nakikita na si Jesus ang Diyos ng kapayapaan. Dapat, nandoon tayo sa Panginoong Hesus. Isa pa po, makinig kayong maigi. Ang kapayapaan, ang pinaka-best of the best na blessing ng Diyos na binigay sa atin. Walang tatalo dyan. Marami kang pera, wala kang kapayapaan, wala. Hindi blessing yon. Pero kapag nakita mo na ang Diyos ang kumikilo sa buhay mo, kaya pang isip mo, ano man na mangyari, you are very blessed sa pagkakataong yon. Ano ba yung maaaring gawin upang mahanap natin yung talagang higit na kapayapaan? Sa worldly, ano ba sasabihin ko? Worldly style or approach. Sabi nila magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka tungkol sa mental na katahimikan, and then para magkaroon ka ng kapayapaan, konting kapayapaan, pahinga mo ang sarili mo sa social media. Okay, magsanay ka ng paghinga, yung breathing daw, para maging payapa yung isip mo. Ito sa hospital ginagawa no, pagka ninenervous yung pasyente. Inhale, exhale, pinapahinga. Pero, kalaban mo kasi isip eh. Pag inisip mo na masakit yung operasyon, magbasakit yung mga gagawin sa'yo ng doktor, hindi ka talaga magiging payapa. Lalo na makikita mo yung babayaran mo sa hospital. Hindi ka talaga magiging payapa, baka lalong madali ang iyong buhay. Tapos sabi pa niya, suggestions niya, o worldly suggestions, sabi niya, maging mabait ka sa mundo, sa paligid mo, at sa iyong sarili. Paano ba magiging mabait sa mundo? Sa karsada lang, ang daming road rage ngayon, away ng away, hindi nagkakasundo. Sa traffic, tama ba, Pao? Ang gulo ng mga tao ngayon, nagbabiral pa yung iba, nagbibintangan na baka daw nakadrag. And then, meron siyang panghuling suggestion, sabi niya, maglakad ka. Mawawala ang iyong problema. Hindi ko alam yun. No? Okay, yung kay Freddy Aguilar, tumawa ka hanggat kaya mo. Pwede ba yun? Tatawa ka hanggat kaya mo para mawala yung iyong problema? Siguro, manonood ka ng palabas, yung nakakatawa. Naalala niyo ba itong Banayad Whiskey? Sino nakakaalala ng Banayad Whiskey? Okay, Dolphin. Ano sabi ng Dolphin? Kayo ba ay naguguluhan? Pero ba kayo problema? Wala kayong ibang gawin kung hindi. Ang umupo, mag-relax, kumuha ng banayad,
whiskey. Tumagay, tanggalin yung sapatos. Yun ang tinuturo niya, pero bandang huli, hindi siya naging payapa, naging lasing. Ilang take na ng movie. So, ibig sabihin, kahit anong gawin natin, parang hindi talaga siya makakatulong para maging payapa ang isang tao. Maari siguro pansamantala matutulungan ka, pero ang katotohanan, ang tunay na kapayapaan ay darating lamang sa pamamagitan na kung tayong mga tao ay makikipagkasundo sa Diyos. Kung gusto mo makuha yung kapayapaan na hinahanap mo, that is true peace, totoong kapayapaan. Ang Biblia po ay tinuturo na tayo ay isinilang na rebelde sa paghihimagsik. Mga kalaban tayo ng Diyos. Bakit tayo naging kaaway ng Diyos? Dahil sa ating mga known factor naman, naging kasalanan. Ginawa tayong kaaway ng Diyos. Kahit na ang sanggol na sinasabi nyo ay cute, considered pa rin sila as God's enemy. Psalms chapter 51, verse 5. Sabi ni Haring David, ako'y makasalanan at masama. Mula pa noong ako'y isinilang, kahit na noong ako'y ipinaglilihi pa lang. Bakit nangyari yon? Pinasa kasi yung kasalanan ni Adan kay Eva. At si Eva ang nagdala ng kasalanan, kaya pag magsisilang siya, naglilihi sa kasalanan hanggang sa panahon natin. Sabi rin ni Apostol Pablo, tinutukoy niya yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sa Romans chapter 8, verse 7-8, ang pag-iisip ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos at talaga namang hindi niya ito ginagawa. At ang mga namumuhay ayon sa laman, flesh, ay hindi makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Sa aklat din po ni Santiago, taglatang 4, kabanata 4, sabi roon, mga taksil, hindi ba niyo alam ang pakikipag-ibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagdanais maging kaibigan ng sanlibutan, magiging kaaway ng Diyos. Klarado ang Biblia, kalaban ng Diyos ang kasalanan. Di ba may nakalagay sa t-shirt? Ano nakalagay doon? God hate sin. Meron ba kayong ganung t-shirt? Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya nga po, ang dakilang balita ng Biblia, ang totoong dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon. 2 Corinthians 5:19. Sa makatuwid, ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala, binayaran. Kabalantalang ipinagkatiwala niya sa amin ang mensahe ng pakikipagkasundo. So nagkakaroon ng payapang sitwasyon ang isang tao once na kumapit siya, naniwala siya, nanampalataya siya sa ating Panginoong Jesus. Now, bago po natin tuklasin yung paano niya ginawa yun, meron tayong mga bagay na dapat tandaan dito sa ating pag-aaral. Una, nasa inyong lesson kung gusto niyong sumabay. Nagbigay ang Diyos ng kapayapaan sa pagitan niya at ng mga makasalanan. Yan yung ating tinatalakay kanina. Pangalawa, inilaan ng Diyos ang dakilang pastol ng mga tupa. Kailangan natin. Kasi kaming mga pastor na nangangalaga ng tupa, hindi kami perpekto, hindi namin kaya yung ginagawa ng Panginoon. Ito kasi yung tanging pagkakataon, kung kayo nagbabasa talaga ng Biblia, makikita nyo sa aklat ng Hebreo, first time ginamit yung salitang dakilang pastol and pertaining to our Lord. Bagamat ang talinhagang ito ay madalas ginagamit patungkol sa Panginoon. Sa John 10:11, sabi doon, ang mabuting pastol ay ako. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Dito po sa talatang ito ay tinutukoy ng may akda yung mga nangunguna ng kongregasyon o namamahala o yung mga pastor bilang nagbabantay. Then sa Hebrews 13:17, sabi doon, patuloy na nagbabantay ng inyong mga kaluluwa. Subalit mayroong problema. Dapat nating malaman na kahit na yung pastor sa church, yun na yung pinakamahusay na nangunguna, of course, hindi pa rin sila perfecto. At ang tanging Panginoong Hesus lamang, ay pakipatay ilaw, pakipatay ilaw. Bakit kaya? Implat lang.
Pakisabi na lang kay, kay Juby. Ay, pakisabi mo kay Juby na sige. Okay. Bigla lumayo. Baka natakot sa sinasabi ko. Anyway, balik tayo. So, tanging ang Panginoon lamang ang dakilang pastol na hindi naniniwala. Naniniwala. Hindi maiwawala ang alinman sa mga tupa na ibinigay ng Ama sa Kanya. Sabi sa John chapter 10, verse 28 hanggang 30, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mamamatay, walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. At ang aking Ama ay higit na dakila, siya ang nagbigay sa akin ng lahat at walang makakaagaw sa kanila mula sa aking Ama. Sapagkat ang Ama at ako ay isa, sabi ng Panginoong Jesus. So, ang comparison ng dakilang pastol sa mga pastol na katulad namin ay malaki. Kami hindi perpekto, ang Panginoong Jesus perpekto. Ang Panginoong Jesus hindi niya naiwawala yung mga naliligaw. Kadalasan sa mga pastor ngayon, maraming naililigaw at maraming nawawala. So, ang tupa, mga kapatid, ay ang ilan sa pinakamahinang hayop na ginamit dito sa ilustrasyon. Kung mahilig kayo sa pag-aalaga ng hayop, ang paborito kasi ng mga hayop, aso, pusa, ibon, bibihira ang nag-aalaga ng tupa. Literally, ang mga tupa ay hindi talaga mabuhay kung walang mag-aalagang pastol. Kailangan talaga nila ng bantay, lalo na sa mga mandaragit, para hindi sila makuha o masilo. At yung pastol na magbabantay dun sa sheep, dun sa tupa, sila yung mag-aakay sa pastulan. Bibigyan sila ng dalisay na tubig at marami pang iba ng mga kailangan ng tupa. At additional, sa katotohanan, yung tupa dahil mahina, ang dali nilang mamatay. Pagka napatid sila at nataob sila, yung paa yung nasa taas, hindi na sila makakatayo. Hindi nila kaya, napakahina nila. So sa ganung posisyon, maaari silang mamatay pag sila'y napatit o bumagsak at nakataas yung paa, yung likod na sa lupa. Hindi nila kayang bumalik sa dating posisyon. Kaya nga po, kung ang pastol ay hindi tutulungan, hindi sila makakabangon, wala talaga silang magagawa. Now, mga kapatid, tinatawag ng Biblia na yung salita mga tupa, kasi parang itinuturo niya na hindi tayo mabubuhay kung wala ang dakila at mabuting pastol. It's none other than the Lord Jesus Christ. So isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, upang ating maging mabuting pastol. Tagapanguna at tagapangalaga. So ano yun sa talata? Nakita natin yan. So balikan natin. Sa muli po, nagbigay ang Diyos ng kapayapaan sa pagitan niya at sa mga makasalanan. Pangalawa, dun sa lesson ninyo, inilaan ng Diyos ang dakilang pastol ng mga tupa na kailangan natin. And then thirdly, naglaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapatay sa pastol na iyon para sa ating mga kasalanan. So tumatakbo yung kwento, inalay ng pastol, ating Panginoong Hesus. Binanggit kasi dyan sa talata yung kamatayan at saka dugo. Hindi natin dapat yan palampasan. Ipinapakita po ng may akda na sa kanyang kamatayan, tinupad ng Panginoong Hesus ang lahat ng itinuturo niya tungkol sa mga mensahe ng sakripisyo sa lumang tipan. Yung mga turo dyan sa Hebreo, galing yan sa lumang tipan. Kumbaga, yung anino ay nagkatotoo sa panahon ng bagong tipan. Tinupad ng ating Panginoong Hesus. Lahat yan. Now, gayunpaman, ang layunin po ay magbigay ng isang pansamantalang solusyon para sa kasalanan ng mga Hudyo before. Kaya sila nag-o-offer ng mga animal sacrifices. Alam niyo naman yung kwento, di ba? Pumupunta sa templo, may dalang hayop at iniaalay, pinapatay, kinukuha yung dugo. Sabi po ng banal na kasulatan na ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Nasa Romans chapter 6 yan, no? Na the penalty for sin is death. Kaya pala tayo namamatay physically dahil tayo ay mayroong kasalanan. Kung tayo walang kasalanan, we will not experience physical death. At sabi sa Hebrews 9:22, ayon sa kautusan,
nilinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala rin pong kapatawaran ng ating mga kasalanan. So bukod sa kaligtasan, premise is kasama yung blood ni Christ na inoffer, binigay para sa atin. So itong mga dugo ng mga hayop, kasi kailanman, hindi naman talaga siya pwedeng makapag-alis ng kasalanan. Temporary solution yun. Or pwede natin sabihin, it's a teaching aid. Para matutunan ng mga Hudyo na may darating na talagang tunay na papatayin, iaalay yung dugo. Ano bang connection? Bakit hayop ang ginamit? Listen to this. Ang hayop, inosente. Si Christ, inosente. Yung hayop pinapatay, si Christ, papatayin. Sa Old Testament, yung dugo ini-sprinkle doon sa Holy of Holies. Pinag-aralan natin sa mga preceding verse natin. At yung katuparan nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 4, ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating, parating na. Bating na nga yan, nung ang Panginoon ay matay doon sa krus ng Kalbaryo. Kailan may hindi ito nakakapagbanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay nila taon-taon. Di ba nakita natin sa kwento ng Hebreo, yung may akda panay ang disagree niya, sinasabi ng Judaism. Hindi na yan kasi nangyari na yung mga sinasabi niya sa Old Testament. Hindi yan kay Moses, kundi ang sunod, ang dapat nating sundin ay yung batas ng ating Panginoong Hesus. Yung batas ni Moses, tinuturo na makasalanan ka, nangangailangan ka ng tagapagligtas. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi at hindi na nila kailangan maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon, nasa verse 3 na ako, okay, ay siya pang nagpapaalala sa kanilang mga kasalanan. And then verse 4, dahil hindi makakapag-alis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na hinahandog nila. So, sa madaling salita po, kaya hindi magawa ng mga sakripisyo yung kanilang inaasam na pagpapatawad sa kanilang kasalanan dahil mismo ang Panginoong Hesus na ang nagportray nito at gumawa nito bilang walang hanggang anak ng Diyos. Okay? So, nagkatawang tao siya, perpektong laman, perpektong tao, sumunod sa batas ng Diyos, tapos inalay yung kanyang sarili bilang, I would say, makatarungang pambayad para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa Isaiah chapter 53, verses 4 and 6, ang totoo, tiniis niya, ang Panginoong Hesus, ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana tayo ang dadanas. Dahil sa kanyang naging kasalanan siya. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ng ating Panginoong Hesus, tayo ay gumaling, napatawad yung ating mga kasalanan. Anong premise nito? Sabi dun sa verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin gumagawa ng nais natin gawin, pero siya ang pinarusahan ng Diyos ng parusa na dapat sana ay sa atin. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Get niyo? So ito ang katibayan sa hula ni Propeta Isaiah na ang pagkamatay ng ating Panginoon para sa atin ay kabayaran ng ating mga kasalanan. That would lead us para makarating tayo sa langit. Kasi hindi natin mababayaran yung kasalanan natin. Bilangin mo yung kasalanan mo mula nung pinanganak hanggang ngayon. At ilan yung mga gawa mong mabuti, compare mo, mas marami yung kasalanan. Yung hindi mo pagsunod sa parents mo, kasalanan na yan. Yung pagdadabog mo, pag inuutosan ka maghugas ng plato, okay, may inuutos sa'yo, ilang beses mo ginawa yon. Di ba? So, hindi mo kayang bayaran yan. Now, sometimes, pag iniisip ko po, yung ginawang pagpaparusa sa ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan, hindi ko siya lubos na maunawaan. Bakit masyado
tayong mga tao ay nagpipilit na lumayo pa rin sa Kanya bilang ating Diyos. Gayong, hindi ko alam sa inyo, pero ako, damang-dama ko, ang Panginoon, ang laki ng pagmamahal niya sa atin. Minamahal niya tayo. Siguro po dahil nga tayo ito pangligaw. Pinipilit nating bumaling sa mga sarili nating kaparaanan, mga ways, mga nais, mga wants, mga lives. Now, gayon pa man, ang Panginoong Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Siya ay nagbigay ng daan para magkaroon tayo ng peace sa Kanya. At ito'y sa pamamagitan nino ng pagpapadala sa isang dakilang pastol. Okay, sa mali po, sa inyong lesson, letter A, nagbigay ang Diyos ng kapayapaan sa pagitan niya at ng mga makasalanan. Inilaan ng Diyos ang dakilang pastol ng mga tupa na kailangan natin. And then sumunod, naglaan ng Diyos sa pamamagitan, yun nga, yung pinalaki natin, ng Panginoong Hesus, yung pastol ay pinatay para sa ating mga kasalanan. Ikaapat, naglaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbangon sa pastol na iyon mula sa mga patay, kaya pinagtibay ang kanyang tipan. Sana nakakasunod kayo, no? Sa kaligtasan, nagpadala ng pastol, inalay, pinatay yung pastol, pagkatapos ngayon, mabubuhay yung pastol. Ang pariralang tinatawag dun sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. May connection po ito sa resurrection, sa pagbangon ng ating Diyos mula sa mga patay. At kinukonfirma, o may confirmation dun sa muling pagkabuhay, ang pagtanggap ng Diyos sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus bilang, pagpapatunay o pagpapatibay na meron siyang sinabi, basahin ko, no, sa chapter 8, verse 12 ng Hebrews, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. So yung dugo ng Panginoon, ito yung final, pangwakas, kompletong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Tuloy ko po sa verse 14, chapter 10, verse 14. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Sapagkat sinabi niya, verse 16, ganito ang bagong konsunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking utos saan? Sa puso nila at itatanim ko ito sa kanilang isipan. And then 17, dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailan pa kailangan maghandog para sa ating mga kasalanan. Ano masasabi niyo ron? Wala. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung walang pag-ibig ang Diyos, walang makakaligtas sa tao. Lahat papunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Sa dami ng kasalanan natin, bilangin nyo nga, ilan na ba kasalanan? Alam ba? 1,436,000. Ang dami ng kasalanan natin. Hindi natin kalagayan mababayaran. Kahit ko sabi mabuhay ka ng 1 taon, kukulangin yung taon na yan para bayaran mo yung kasalanan mo. Kaya napakaganda ng pinapag-aral natin sa aklat ng Hebreo. Now, kasama dun sa pagbabayad, kasama dun sa binigay ng Diyos, eto pa, akala kasi ng mga tao, pag namatay na, wala na. At nilalagay nila dun sa kanilang nicho, rest in peace. Rest in peace kung sa langit pumunta. Kung hindi, sa iba siya nagre-rest. Listen to this, ang muling pagkabuhay ng katawan ng Panginoon mula sa mga patay, ito yung foundation, matatag na pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano na kailanman hindi na pwedeng baguhin kasi nabuhay na ang Panginoong Hesus. Dapat ang pananampalataya natin, nagbayad ang Panginoon sa kasalanan, namatay at nabuhay. Hindi lang tagapagligtas, Panginoon siya at Diyos. hindi na yan pwedeng baguhin. Meron tayong resibo na magpapatunay na talagang nabuhay na maguli ang Panginoon. Sino yon? Walang iba kundi mga apostol. Sila magpapatotoo sa atin. Yung kanilang buhay na malulumbay, binago. Yung kanilang buhay na panay, nasisiraan ng loob, hindi na
haya ang salita dahil natatakot, nagkakaproblema. Itong mga nasiraan ang loob ng mga kalalakihang ito, pagkatapos ng pagkapako ng Panginoon doon sa krus, naging matapang na mga saksi sila. Legit yung aking resibo. Kasi nanggaling sa bibig nila mismo. Nakita nila, nahawakan nila, kumain sila kasama ang Panginoon, at sa loob ng 40 araw bago nagkaroon ng ascension ng ating Panginoong Diyos, kasama itong mga alagad na ito. Kaya they can claim that Christ has been resurrected. He was raised from the dead. At yan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Kung meron kayong Bible, pwede nyo silipin John 11, verse 25 and 26. Sabi doon, bagamat kayo'y mamamatay dahil sa inyong pananampalataya sa akin, kayo'y mabubuhay na maguli. So dapat tayo hindi tayo natatakot sa kamatayan. Matakot tayo sa kamatayan kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero kung alam mo kung saan ka pupunta sa Panginoong Hesus, ba't ka matatakot? Pagdilat mo sa ikalawang buhay, ang makikita mo ang Panginoong Hesus. Higit pa ron, mga kapatid, dagdag ko rin. Nabuhay na maguli at meron siyang sinabi, siya'y magbabalik. Bagay na pinagtatalunan sa panahon ngayon. Ang mahalaga po, nabuhay ang Panginoon at tiyak yung kanyang pagbalik. Pinag-aawayan kasi ngayon kung kailan eh. Nagbibigay ng date, buwan, taon. Kaya nagiging paranoia yung mga tao dahil antay ng antay sa pagbalik ng Panginoon. Number 5, o letter E, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak bilang ating Panginoon. Kulang yata yung naka-type na typographer. Typographical error, I'm sorry. Typo. Now, ang salita pong Panginoon dito ay isang titulo para sa soberanong Diyos. At bilang Diyos, ang pagkamatay ng Panginoong Hesus ay hindi magagawa katulad ng ginagawa nila doon sa Old Testament na pagkamatay ng mga hayop. Now, ano po yun? Anong ginawa ng Panginoon bilang Diyos at hindi nagawa ng mga hayop? Permanenteng nag-alis ng mga kasalanan. Sabi kanina sa verse 14, kaya nga sa pamamagitan lang ng isang paghahandog, ginawa niyang ganap, magpakailanman ang mga banal. At bilang karagdagan din po, pansinin natin yung salitang ating Panginoon. Nasa English, nasa first person plural pronoun niya. Maliwanag kasi ang Biblia na pag sinabing Jesus is Lord, hindi lahat ay tungkol sa saving ni Christ. Hindi siya parehong parahaan. Ano po ibig sabihin para hindi kayo malito? Siya ang Panginoon bilang hukom. At yung ikalawa, siya ay Panginoon bilang tagapagligtas. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Panginoon na tagapagligtas, kung yun ang pipiliin mo, magre-resulta sa buhay na walang hanggan sa langit. Samantalang yung Panginoon bilang hukom, magpapataw sa iyo ng makatarungang parusa at walang hanggang paghiwalay mula sa Kanya dahil sa iyong mga kasalanan. Now, ito yung unang bahagi ng benediksyon ng may akda na ipinapakita na ibinigay ng Diyos ang lahat para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Subalit, wait, there's more. Kaligtasan pa lang ang pinag-uusapan nating binigay ng Diyos. Sa verse 21, meron pa siyang isang binigay sa atin. Hindi lamang tayo iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Punta po tayo dun sa ikalawang talata. Verse 21, Hebrews chapter 13. Siya nawa ang magkakaloob sa inyo ng lahat ng mabubuting mga bagay. Napakinggan nyo? Meron pa ba kayong hahanapin? Lahat ng mabuting mga bagay. Para saan? Upang ang ating mga gawi magiging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Now, merong tatlong aspeto itong talatang ito. Number 1, o letter A, dito po makikita natin na tutulungan tayo ng Diyos
sa bawat mabuting bagay upang magawa natin yung kanyang kalooban. Mag-imagine tayo, mayroong bagong silang na sanggol o newborn baby na medyo lumaki. Kaya niya bang gawin, pumasok sa school na hindi mo sasamahan, bata pa? Kaya niya bang pumunta sa CR, mag-computer, kumain, alalayan? Di ba hindi? Ganon din yung sitwasyon na ipinapakita ng Diyos sa atin. Sinasamahan niya ang bawat tupa. Romans chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, kung ang sarili niyang anak, ulitin ko kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. So ito yung tinatawag na fortiori logic, yung much more. How much more? Ibinigay ng Diyos yung kanyang anak, hindi ba niya pwedeng ibigay pa yung ibang lahat ng bagay? Anak na nga, ibinikaloob niya. Ibibigay niya rin ang lahat ng bagay. Kung ginawa ng Diyos yung pinakadakilang provision para sa atin habang tayo makasalanan pa, ibibigay rin sa atin ng Diyos lahat ng ating kailangan upang tayo mabuhay para sa Kanya. At sa ating paglilingkod, makagawa tayo ng kaluwalhatian para sa Kanya. Magawa natin ang Kanyang kalooban, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Sapagkat Siya ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ito po ay mangyayari sa atin bilang mananampalataya na isang proseso, panghabang buhay na ito. Ngunit yung punto po kasi dito ay parehong kapangyarihan yung nagbagon sa Panginoon mula sa mga patay. At siya rin may kapangyarihang magpalakas sa atin upang gawin ang kalooban ng Diyos at mabuhay sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, yung power na ginamit para mag-resurrect si Christ is the same power para tayo makagawa ng mabubuting bagay na nakakalugod sa kanyang paningin. Ang ibig pong sabihin, ginagawa ng Diyos, inaayos ng ating Diyos ang lahat ng mga sira sa ating buhay, mga punit, mga sakit karamdaman, upang tayo ay gumaling. Now, hindi niya po ginagawa ang mga bagay nito sa buhay natin para sa ating sarili. Ngunit sa halip, maaari nating gawin ang kanyang kalooban sa lahat ng mabubuting mga bagay. Katulad ng kanyang salita na nagpapakita sa atin ng bagay na nakakalugod sa kanyang paningin, yung ating pinag-aaralan ng Biblia. Kapag yan ay pinag-aaralan mo at binabasa mo, magiging maayos ang ating paglakad sa Kanya. Pero kung hindi mo siya babasahin, babaliwalain mo yan, obviously, hindi magiging maganda ang sistema mo sa buhay. Kasi iba yung nilalagay mo sa mindset mo. Pangalawa, gagawin ng Diyos sa atin ang nakakalugod sa Kanyang paningin. Okay? Pinapanumbalik kasi ng Diyos ang bawat isa sa Kanya, di ba? Sabi niya, magsibalik kayo sa akin o magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga nabibigatan. Nasa Matthew chapter 11, verse 28. At pagkatapos, gumagawa rin siya para sa atin ng mga bagay upang siya ay magkaroon ng kaluguran. Again, hindi ito nangangahulugan na tayo po ay makagawa nito instant, Meron itong proseso. Gagawin natin to sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at gagawin ng Panginoong Hesus sa atin para yung ating ginagawa para sa Diyos ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Pinapahawati kasi ng teksto dito po yung parang sinabi ni Apostol Pablo. May similarity sila. Sabi ni Apostol Pablo dun sa Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Sabi niya rito, mga minamahal, kung paanong lagi niyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin niyong pamuhay ang kaligtasang tinanggap niyo. At gawin niyo itong may takot at paggalang sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod niyo ang kanyang kalooban. It is God who worked in us. Nakalagay kasi doon sa English, work out your salvation. Hindi work for, work out
Ano ba yung workout na salita ngayon? Ano ibig sabihin pag nag-workout ka? Anong dapat nating exercise? Nagsisimula sa letter F. Naging pa tayo. Faith. Pananampalataya. Kanino galing ang pananampalataya? Sa Diyos. So sa Kanya lahat ng galing. Binigyan tayo ng kaligtasan. Ngayon, yung gagawin nating mga mabubuting gawa, siya pa rin ang author. Hindi tayo gagawa ng mabuti para sa Diyos. Kasi once na kinlaim mo yung mabuting gawa, who gets the credit? Ikaw. Hindi ganun eh. Hindi ka, sabi natin, hallelujah. Hindi hallelujah. Glory to God, hindi glory to you. Ang dami ngayon kasi, maski sa pag-aaral, meron tinatawag tayong apology. Dahil ang laging tinuturo nila yung sarili nila at hindi ang Diyos. Tayo po mga kapatid ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Hindi sa anumang ginawa natin. Tandaan nyo yan. Biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang ibig pong sabihin, yung pananampalataya at pagsisisi ay Kanyang kalooban. Hindi ito isang bagay na nagmumula sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagligtas sa atin, pinagpapala niya tayo. Now, question. Totoo po ba sa buhay niyo yun? Yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Is it nangyayari ba sa inyo? Pinagpapala ba kayo ng Diyos? Dahil ang pagtitiwala niyo ay sa Kanya. Siya ang gumagawa sa atin. Siya ang nag-udyok sa atin. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang magawa natin ang Kanyang kalooban. Gayunpaman, dapat tayong gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa sa ating mga nilalakaran. Nabasa natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 10, di ba? 2 works yung binanggit. Yung isa yung works na hindi nakapagligtas kasi tinataas mo yung sarili mo. Pero ang workmanship dito ng Panginoon ay inspired niya yung ginagawa nating kabutihan. Puspos ng banal na espiritu, kaya ka nakakagawa ng mabubuting gawa. Ano po ibig sabihin nito? Kailangan nating lumakad sa Kanyang layunin. Meaning, mga kapatid, araw-araw, dapat nagsisimula sa antas ng ating pag-iisip na pupurihin natin ang Diyos. Every day, huwag kayong magpapalagpas. Pagkagising sa umaga, sumigaw na kayo, purihin ng Panginoon. Why? Dahil sa masaganang biyaya, patuloy niyang ipagkakalob sa inyo. Hindi naman yun, anong tawag, killjoy ba ang Diyos? Pinagkakait niya ba yung biyaya? Hindi. Ahead pa nga siya eh. Halimbawa, bakit kailangan niyo magpasalamat kaagad? Nagpunta kayo sa banyo, baka may nakaiwan ng sabon. Pag natapakan niyo yung sabon, ano mangyayari sa inyo? Madudulas kayo, baka maaring pumutok ang ulo niyo. Pasalamat kayo, hindi nangyari sa inyo yun. Mga nanay, pag umaga, anong ginagawa niyo? Nagluluto kayo. Sumabog ba yung LPG? Hindi. Pasalamat kayo doon. Yung mga anak, papasok sa eskwelahan. Pasalamat kayo agad sa pagbubantay ng Panginoon. Dapat araw-araw pinupuri ang Diyos. Tatrabaho kayo. Ano inuuna nyo? Alam niyo yung balita kung saan yung traffic? O magpapasalamat kayo at gising kayo at meron naman kayong lakas para magtrabaho. Now, hindi lang pagising sa umaga, maski pagtulog, magpapasalamat pa rin. Sinamahan kayo ng Diyos sa biyaya niya, iningatan kayo. Of course, merong mga in-between na hindi nyo naintindihan. Pero kayo ng kinainisan, kinainggitan. Nandoon kasi yan eh, nairita kayo. But then again, looking forward dun sa pinag-uusapan natin, biyaya ng Diyos ang tumutulong sa inyo. Dahil sa Kanyang kapangyarihan, kasi kung nainis kayo, nakakalugod ba sa Diyos yun? Tandaan nyo, kapag may taong nangiinis sa inyo, hindi siya yon. Merong nasa loob ng tao, ginagamit para kayo ay ibagsak. At alam niyo na kung sino yon, na dapat pinapanalangin niyo yung taong nangiinis sa inyo. Huwag kayong magagalit dun sa tao. So, yung mga bagay na nakakalugod sa paningin, napakarami niyan. Sa gayon, sasakapan tayo ng Diyos sa bawat mabubuting bagay upang gawin natin yung Kanyang kalooban. Na siya ang gumagawa sa atin
para yung gawa at kilos natin makakalugod sa ating Diyos. Sa muli po, binigyan tayo ng Diyos ng lahat na kailangan natin upang mabuhay para sa Kanyang kalwaltian. Una diyan, tinutulungan tayo ng Diyos sa bawat mabuting bagay upang magawa natin ang Kanyang kalooban. Pangalawa, gagawin ng Diyos sa atin ang mga nakakalugod sa Kanyang paningin. Siya pa rin ang gagawa. Nakakalugod sa Kanyang paningin, pero siya pa rin ang malulugod. Kaya nga, He gets the glory. Hindi tayo ang kukuha. And then, pangatlo, gagawin ng Diyos ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Now, dinagdag po ng may akda doon sa verse 21, yung term na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito'y kagaya ng nakita natin sa pag-aaral sa verse 15 last time. Lahat ng bagay sa buhay ng Kristiyano dapat sa pamamagitan niya. Tayo ay naligtas dahil niya. Tayo ay pinili dahil niya. Bago pa naitatag ang sanlibutan, pinagpala tayo ng Diyos at pinili tayo ng Diyos. Physical and spiritual, kasama na yung mga makalangit na dako. Napakaluwalhating katotohanan ito, kapatid, na kung nagtiwala tayo sa Panginoon, lahat ng katotohanan na Kanya ay magiging sa'yo. Higit pa doon, magiging lahat ng Kanyang kayamanan mapapa sa'yo. At ito'y iyong tatamasahin. Walang pinag-iba doon sa isang batang mahirap na inampon ni Elon Musk. Kilala niyo yun, no? Yun ba yung pinakamayaman ngayon sa buong daigdig? So kung siya aampunin ni Elon Musk, so lahat ng kayamanan ni Elon Musk, mapapa sa kanya dahil magiging membro siya ng kanyang pamilya. Papagkatiwala sa kanya, magiging tagapagmana siya ni Elon Musk. Nangangarap ba kayo ng ganon? Na magiging tagapagmana ng isang pinakamayamang tao. Subalit, alam natin na mabuti kaysa sa kayamanan ni Elon Musk ang kayamanan ng Diyos. Kasi yung kayamanan ni Elon Musk, sooner or later, maglalaho. Hindi yan mananatili. Hindi yan forever. Masusunog, mawawala. At hindi niya madadala sa susunod na buhay. Sa huling bahagi po ng talata 21, mababasa natin yung pangwakas na binanggit, no? Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kagaya ito ng sinulat ni Apostle John sa Apocalypse chapter 5 o pahayag, chapter 5 verse 13. Sabi po, at narinig ko na ang bawat nilalang sa langit sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat, ay at maging ang lahat ng bagay na nasa mga ito na nagsasabi sa Kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, at kapangyarihan magpakailanman. Parang mali yung tono ko ng pagbasa. Ulitin ko. Typographical error. Okay, verse 13, ulitin ko po. Sorry. Take 2. At narinig ko ang bawat nilalang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa dagat at maging ang lahat ng bagay na nasa mga ito na nagsasabi sa Kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan, magpakailanman. Ganon ang ibig i-address ng author ng Hebrew dito sa kanyang huling kataga. Mga kapatid, yung kaligtasan po, hindi yan tungkol sa atin. Maging yung buhay Kristiyano, hindi pa rin ito tungkol sa atin. Ang lahat ng ito, kaligtasan, sa biyaya, pananampalataya, buhay natin bilang mananampalataya, isa lang po ang pinatutungkulan nito, kaluwalhatian ng Diyos at kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na ibinigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Yan yung tunay na kwento ng talata. Kung ikaw ay nabubuhay araw-araw upang luwalhatiin ng Diyos, ang iyong kalagayan ay may halaga at silbi. Subalit, kung hindi ka nabubuhay araw-araw na luluwalhatiin ng Diyos, sayang ang iyong buhay.
Ano po ang ibig sabihin ng amen? Doon na tayo sa huling word. Ano ibig sabihin nun? Amen. Kaya nga, siya nawa. Kaya nga, nararapat lang na dapat ay napapagtanto natin na tayo likha ng Diyos upang mabuhay, upang magbigay ng luwalhati sa pamamagitan ng pagtatamasa ng mga bagay na sa Kanya magpakailanman. Kaya yun ay amen. Kasi it will really link sa iyo that God, our Lord, will provide everything that we need according to His riches and glory. Yun ang pagkakaiba ng nananalig sa Diyos sa hindi nananalig sa Diyos. Ang kanyang kayamanan nakatuon sa pagbibigay ng Diyos. So hindi siya maramot, hindi siya naiinggit, ano pa, at hindi siya natatakot ano man na mangyari sa kanyang buhay. Dahil alam niya ang Panginoon ang kikilos at gagawa ng mga bagay na kailangan niya sa kanyang buhay. Mga kapatid, binuksan na ba ng Diyos ang iyong mata sa iyong pangangailangan para sa Panginoong Yesus? Sagot. Kung gayon, bitawan niyo na po lahat ng mga bagay na hindi konektado sa ating Panginoon at kumapit tayo sa Panginoon sapagkat sa Kanya, ibibigay ng Diyos lahat ng ating kailangan. Kaligtasan nga ay pinagkaloob eh. Ibibigay din ng Diyos lahat ng kailangan natin para tayo mamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Gusto niyo ba yung nakakalugod sa Diyos o ayaw niyo ng ganung sistema? Siyempre, mas pipiliin natin yung kilos natin, isip natin, sinasabi natin, nagbibigay ng link para to glorify God. Kilala natin ang Diyos, unawain natin siya, kung ano ang kanyang ginagawa, at ito'y dapat sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Usapin natin siya ng maayos kapag tayo mga kailangan na magpahayag ng ebanghelyo sa ibang tao. Magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Magsalita tayo sa Diyos muna, manalangin tayo. Humingi tayo ng kapangyarihan. Bigay sa atin ng Diyos ang kakayahan upang masunod natin yung kanyang kalooban at hindi yung ating kalooban. Hindi yung ating mga hangarin, kundi ang kalooban lamang ng ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat, mga kapatid, tiyakin natin ang ating pananampalataya ay nakasalalay doon sa muling nabuhay na dakilang pastol na ating Panginoong Hesus. Soli Deo Gloria. Purihin natin ang ating Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami ay nagpapasalamat sa mga panghuling aral na inyong pinagkaloob sa amin at tinalakay ngayong umaga. Dalangin namin yung huling ilang talata na aming tatalakay sa susunod na linggo, maging pagpapala rin po sa bawat isa sa amin. At ngayong umaga, Panginoon, ang aming paghahandog ng oras, paglalaan ng panahon upang ikaw ay pakinggan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat alam namin na sa iyo nang galing ang kapangyarihang ito upang maintindihan namin, maunawaan namin ang tunay na layunin mo at tunay na iyong pinagkaloob na biyaya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat sa iyong buhay na inalay. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin. At higit sa lahat, sa pagkukorek ng aming mga direksyon, ng aming punto, ng aming layunin, ng aming pamumuhay. Dalangin ko po sa natitirang araw, oras, buwan, taon namin dito sa daigdig. Masulit namin ang mga panahong ito para sa kalooban mo, ikaw ang aming maluwalhati. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
the babe, the Son of Mary. While I see in such meanest state, where ox and lamb are feeding, good Christian fearful sinners see, the silent word is pleading. Nail spear shall pierce him through, the cross be borne for me, for you. Hail, hail, the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold and myrrh, compass and key to own him. The King of Kings salvation brings, let loving hearts enthrone him. Raise, raise a song on high, the Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the